Magandang araw muli sa ating lahat sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa General Epistles. Tayo ay nasa 2 Peter chapter 2 na at natapos na natin yung dalawang aklat, yung Book of James, Book of 1 Peter, at tayo ay nasa pangatlong aklat na, which is the Book of 2 Peter and chapter number 2. Very briefly, ay babasahin ko yung objective ni Peter why he wrote chapter 2 of 2 Peter. Number 1, to examine Peter's detailed description of false teachers. Number 2, to be aware of their techniques in leading others astray and their sad end. And number 3, to ascertain whether or not these false teachers had ever been true Christians. Makikita natin yung progression ng karanasan ng mga mananampalataya during the time na sinulat ni Peter itong aklat na to. They are in persecution, at pagkatapos noong nag-thrive sila during this persecution ay unti-unti nag-crept inside the church yung mga maling katuruan. At ang ikalawang kabanata ng aklat na to ay nagbibigay siya ng babala. Peter is simply giving these Jewish Christians and Gentile Christians warning against this false teacher. At nabasa natin yung mga objectives niya kung bakit sinulat niya itong aklat na to. Then, very briefly, babasahin ko yung summary ng bawat outline natin dito sa aklat na to. The book of 2 Peter chapter 2 has 22 verses, and we have divided these 22 verses into 4 outlines para madali nating ma-familiarize yung mga nangyayari throughout the entire of this chapter. Okay? Number 1, one of the theme of Peter's second epistle is to give warning to these false prophets. Kumbaga, yung pinaka-word na gusto kong gamitin dito ay yung word na beware. Sa Tagalog ay mag-ingat. At ito yung naging focus niya dito sa chapter 2 na to, and he gives brief descriptions and illustrations patungkol sa mga false prophets na to. At minention din niya sa mga verses na ginamit niya na kung paanong nagkaroon ng mga false prophets even in the Old Testaments. Most likely, sa panahon natin, there will also arise false prophets. At nakita na nga niya itong mga ito. Kaya nagsulat siya ng warning sa mga mananampalataya in regards to these false teachers. Okay? Let me give you a brief description or brief summary dun sa mga outlines natin. Number 1 is the destructiveness of false teachers. Ang sabi niya doon, Peter first describes the destructiveness of false teachers. Denying the Lord who bought them, they will secretly introduce destructive heresies. And when we say heresies, this is the widely accepted belief na taliwas sa mga paniniwalang ito, yung ipinapakilala ng mga false teachers na to sa mga mananampalataya. And many will follow them. And the way of truth will be blasphemed. Masisiraan yung katotohanan, but they will bring swift destruction on themselves. So that's our first outline, yung destructiveness ng mga false teachers na ito. Then yung sa second outline natin, the doom of false teachers. So Peter is illustrating the doom of false teachers. Peter reminds his readers of what happened. Number 1, to the angels who sinned. Number 2, the ancient world destroyed by the flood. Number 3, and the fiery end of Sodom and Gomorrah. Surely God knows how to reserve the wicked for the day of punishment. And the example of Lot shows that he also knows how to deliver the godly out of temptations. Second outline natin yan. Third outline natin, Peter then discusses the depravity of false teachers. In arrogance, they revile against authority, all the while reveling in pleasure and lust,
as they circulate among the Christians they seek to influence. Like the prophet Balaam, they are motivated by the wages of unrighteousness and have forsaken the right way. Empty of true substance, they are like wells without water, clouds tossed by a tempest. At yung last outline natin, finally Peter describes the deception of false teachers. In both their methods and promises, they seek to deceive those who like them had once escaped the pollutions of the world, but the false teachers are once again enslaved by such pollutions, and their last end is worse than the beginning. So, yun yung introduction natin dito sa chapter 2 ng 2 Peter. Ginawa natin siya ng outline, 4 na outline, para madali nating ma-familiarize yung buong aklat na to. Okay? So, unahin natin yung first outline natin, yung destructiveness ng mga false prophet na ito. Ano ba yung, gaano ba ka-destructive? Ano yung klase ng kasiraan or damage sa pananampalataya sa Christian Church yung pwedeng maidulot ng mga false teachers na ito. In the first place, bakit nga ba mayroong mga false teachers? Sa kalaunan ng paglilingkod natin sa Panginoon, we will come to encounter people who introduce false teachings. And when we say false teachings, ito yung mga katuroan na taliwas sa naipamulat sa atin. Mga katuroang naituro sa atin, naipamulat sa atin, ito na yung pinangahawakan natin, ito yung pinaninindigan natin, then all of a sudden ay merong ipapakilalang ibang mga katuroan na taliwas sa nakagisnan natin. So ito yung tinatawag natin na heresy, teachings or opinions, contrary to what is widely accepted. So yun yung heresy na tinatawag. At slowly ay nakakapasok ang mga ito sa maraming mga iglesia. So 2 Peter chapter 2 is a good book na basahin para ma-enlighten tayo kung paano natin ma-identify at kung paano natin maiiwasan or i-refute itong ganitong klaseng mga false teachers. Okay, so sa first outline natin, their destructiveness. And Peter gave us 3 verses in regards to the destructiveness, yung damage power ng mga false teachers na to. And we will read beginning verse 1 to verse number 3. And sabi niya doon, "But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not." Okay? So, dito ipinaliwanag ni Peter na yung pagpasok ng mga false teachers sa mga churches natin is very subtle. Hindi natin actually mararamdaman o mapapansin. Slowly, smoothly, ay na-influensyan na tayo ng mga false teachers na to, sapagkat ayon sa sinabi niya sa mga verses na to, na sila din ay binili ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, na sila ay nakaranas din ng katubusan ng ating Panginoong Jesucristo. Most likely, mga mananampalataya din ito. Mga ligtas na sila, nakakilala na sa Panginoon, kasama nilang sumasamba sa loob ng iglesia, and most probably, ay kasama din nila na naglilingkod sa gawain. Then, all of a sudden, ay nag-introduce sila ng mga bagong katuruan. Even sa panahon natin, ay nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng mga false teachers who crept in unwittingly sa mga churches natin. Kaya, babala sa atin na maging maingat din tayo sa mga pinapakinggan natin, mga turo, sa mga aklat na binabasa natin, sa mga pinapanood natin sa social media ng mga katuruan. Kapag nakikita natin or nararamdaman natin na parang may mga kinokontra siya sa mga naituro sa atin mula sa salita ng Panginoon, medyo iwas-iwas na tayo, sapagkat
pwede tayong ma-influensyan or ma-contaminate yung paniniwala natin. Mag-stick tayo kung ano yung tinuro sa atin mula sa salita ng Panginoon. Ganito ka-damaging yung mga false teachers. Kasi dati mo na silang kasama. Kasama mo silang sumasamba, kasama mo silang naglilingkod sa Panginoon. Then, sa pagkikipag-fellowship natin sa kanila ay nakakapag-insert sila ng mga bagong katuruan that are contrary sa mga naituro na sa atin. Kaya damaging ang mga ito. Then, hindi natin mapapansin na kakampi na natin sila at kinakalaban na natin pati yung liderato ng mga simbahan natin. So, maging maingat tayo. This is a very critical warning from Peter sa mga mananampalataya during his time and even during our time. This is also a warning for us sapagkat nag-i-exist din naman kahit sa panahon natin yung ganitong klase ng mga tao. Then, second outline natin, yung doom, ano ba yung kahihinatnan ng mga false teachers na to? Nagbigay ng mga example sa Old Testament si Peter kung papaanong i-handle ng Panginoon itong mga false teacher nito. At basahin natin beginning verse 4 to verse number 9. Verse number 4, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the world." Verse number 8, "For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing, vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds." And verse number 9, "The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished." So dito, ipinakita ng ating Panginoon na kung papaanong hinatulan ng ating Panginoon yung kawalan ng hustisya o yung kasalanan in the Old Testament, ganun din. Darating din yung time that these false teachers will also be judged. At nagbigay siya ng mga example. Actually, tatlo yung example na ibinigay niya. Number 1, yung mga angels, sabi niya, who fell, yung mga nagkasala ng mga anghel. Inihulog sila ng Panginoon. They were cast out from heaven. Kaya tinatawag sila ng mga fallen angels. At ito ngayon, yung mga evil spirit na umuusig sa mga mananampalataya. Okay? So, they were condemned. Then, number 2 na ginamit ng Panginoon, yung kasamaan ng mundo during the time of Noah, hinatulan din ito ng Panginoon. Nagpadala siya ng worldwide flood. At ang iniligtas lamang ng Panginoon, si Noah at yung kanyang pamilya. And to be precise, 8 person. Si Noah, yung asawa niya, then meron siyang 3 anak, at yung mga asawa ng 3 niyang anak. So, 8 souls were saved from the flood. Bakit nagpadala ng flood ang Panginoon? It is because of the sinfulness of man. Kung kaya't winipe out ng Panginoon yung tao through the flood. Then, third illustration binigay niya, yung Sodom at Gomorrah. At alam natin, yung Sodom at Gomorrah, kung gaano ka-prevalent at ka-dominant ang wickedness, yung kasalanan ng tao na every imaginations of man is evil. Masama yung mga, kahit sa pag-iisip nila ay nag-iisip sila ng kasamaan. So, hinatulan ng Panginoon yung Sodom at Gomorrah by way of raining down hail and brimstone from heaven. Sinunog talaga niya yung Sodom at Gomorrah because of their wickedness. Kaya, kung papaanong kinondemn ng Panginoon, hinatulan ng Panginoon, hinusgahan ng Panginoon, itong mga example na to sa Old Testament, surely, ganun din niyang i-condemn at hahatulan ni the judge yung mga false prophets na to. Kasi hindi biro, yung hindi mananampalataya, maintindihan mo pa na gumagawa siya ng hindi maganda. May sinasabi siyang hindi maganda.
much more, mga mananampalataya na kakalaban sa katotohanan, kakalaban sa salita ng Panginoon, kakalaban sa gawain ng Panginoon, sisiraan ang gawain ng Panginoon, kakalaban sa mga leader sa gawain ng Panginoon, sisiraan yung mga leader na naglilingkod sa Panginoon. Kaya mas mabigat yung parusa na ipapataw ng Panginoon sa kanila. Then, sa ating third outline, the depravity of these false teachers, beginning verse 10 to verse 17. Verse 10 to verse 17, babasahin natin. Sabi niya, "But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceivings, while they feast with you, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls. And heart they have exercised with covetous practices, cursed children, which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet." Verse 17, "These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever." So yung depravity niya dito ay pinapaliwanag ni Peter kung paanong parang kulang sa kaalaman or hindi nila naabot yung tamang estado ng pangunawa sa salita ng Panginoon at sa pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Kung kaya siniraan nila yung gawain ng Panginoon. Nagsimula sila sa authority, the government, binanggit niya doon, na kinakalaban nila kahit yung authority na inordain ng Panginoon sa atin and even in their time, which is the government. The human authority that was established by God. Kinakalaban nila yon. Then, second, yung mga mananampalataya na gusto nilang impluwensyahan ng kanilang mga maling katuruan. So, nandyan pa rin sila, nakikisama, nakikiayo, nakikisalamuha, nakikifellowship, nakikipag-interact. Kaya minsan ay napakahirap natin silang ma-identify. Ang sabi nga ng Panginoon in the New Testament, wolves in sheep's clothing. Kasi ang bihis nila ay bihis Kristiyano. Inaawit din nila yung mga inaawit natin. Kasama natin silang mga naglilingkod. Pero merong halong pandaraya. In fact, yung iba sa kanila ay ginagamit yung gawain ng Panginoon, and ultimately pati mga mananampalataya ay ginagamit for their own merchandise sa kanilang sariling pakinabang. Kaya minsan pati yung gawain ng Panginoon ay nagagamit pati sa panlilinlang at pandadaya ng ibang mga tao. So maging maingat tayo sa kanila, at kapag na-identify natin ito ay i-review kagad natin. I-correct kagad natin. Huwag nating hayaan na manatili ito at magpatuloy sa gawain ng Panginoon, sapagkat ito ay sumpa sa kahit anong gawain ng Panginoon kapag nahahaluan ng personal na interest yung gawain ng Panginoon. Okay? Then, doon sa last outline natin, beginning verse 18 to 22, yung deception ng mga false teachers na to. At basahin natin verse 18 to verse number 22. Sabi niya, "For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh, through much wantonness,
those that were clean escaped from them to live in error. While they promised them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same he brought in bondage. For if, after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Last verse, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Okay? So yung deception ng mga mananampalatayang ito. Lastly, ang sabi ni Peter, kung papaanong mahirap yung kalagayan nila noong una, bago sila nakakilala sa Panginoon, nakaranas sila ng biyaya ng Panginoon, nakaranas sila ng medyo masaganang buhay. Sabi ng Panginoon, kapag hinatulan sila ay mas higit pa or mas malala pa yung magiging kalagayan ng buhay nila in comparison doon sa dati nilang paghihirap bago sila nakakilala sa Panginoon. Kasi dito sa verse 18 na makikita natin na pinakita ni Apostle Pablo yung mga pamamaraan ng mga false prophet na to. Sabi niya, for when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. Kapag nagsalita ay parang totoo ang sinasabi nila. Pero sabi ni Peter ay huwag tayong magpadala sa kanila sapagkat punong-puno ng personal na interest, yung motibo ng kanilang mga impluensya at pagsasalita sa atin. At pagkatapos sa mga pananalita nila sa verse 19, sinabi din niya na may mga pangako. Okay? Pangako ng kalayaan, promise of liberty. Pero sila mismo ay slave ng kasalanan, slave ng corruption. Kaya nga sabi ng ating Panginoon in the New Testament, the Lord Jesus Christ Himself said, how can the blind lead the blind? Hindi ba't pareho silang mahuhulog sa bangin? Kung ang bulag ay inaalalayan din niya ang kapwa niya bulag. Kaya ang mga taong ito na mali ang itinuturo, paano niyang matuturuan ng tama ang kapwa niya kung siya mismo ay mali? So, kailangan maitama muna naling mga sarili nila bago nila turuan ng tama yung mga kapwa nila. Then, last verse 20 to 22, sinabi ng Panginoon that their latter end is worse than the beginning. Lagi nating tatandaan, tayo ay mga maraming basahan sa harapan ng Panginoon. Nasa putikan tayo nung nasumpungan tayo ng Panginoon. At nung tayo ay nanampalataya, nagtiwala sa Panginoon, inahon niya tayo mula sa dumi na yon. Binihisan niya tayo ng kanyang katuwiran. Pinagpala tayo ng Panginoon. Nakatikim tayo ng kanyang kaluhalatian. Naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sana'y huwag na nating naisin pa na bumalik sa dati nating buhay, sa dati nating kalagayan. Pero sabi ng Panginoon, mas higit pa or mas malala pa ang posibleng mangyari sa buhay natin kung magpapadala tayo sa mga maling katuroan. Much more kung tayo mismo yung magdadala ng mga maling turo na yon. Kung tayo mismo yung magagamit ng kaaway na magtuturo ng mga mali. So, para maiwasan natin yan, dapat ay alam natin yung mga tinuturo natin. Dapat ay grounded tayo, rooted tayo sa salita ng Panginoon. Upang sa ganoon, kapag tayo ginamit ng Panginoon para magturo, magkaroon ng impluensya sa mga kapwa natin mananampalataya, we will be able to influence them for good, for better, at hindi yung sa ikapapahamak nila. Naway maging pagpapala ito nga pag-aaral na ito sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat.